balita nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, Senador Bato de la Rosa gustong ipasabina ang mga miyembro ng gabinete matapos di dumalo sa round 2 ng pagdinig ng Senado sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Mula dyan sa Senado, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada Live Report! Humarap na kasama ni Senadora Amy Marcos si Senador Ronald Bato de la Rosa para sa ikalawang pagdinig hinggil sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos nga hindi nito paglitaw noong naunang investigasyon. Bilang lumiban ng mga gabinete ng Pangulo sa pagharap sa pagdinig, ay minungkahin ni de la Rosa na isyuhan ng mga ito ng sabpina dahil tila nagpapakita raw ito na ayaw nilang magpa-check sa kanilang co-equal branch. Lumalabas naman ding nagkaroon ng last-minute backout ang tatlong opisyales na nagkumpirmang sila ay dadalo matapos magpadala ng sulat ng Executive Secretary Lucas Bersamin sa Senado. Inamin naman ni Senadora Amy Marcos na kinausap niya si Senate President Cheese Escudero para mapasabina ang dalawang opisyales mula sa PAF Air Force at National Prosecution Service. Bagamat sa naging kapihan sa Senado, sinabi ni Escudero na inutusan na muna niya ang legal team ng Senado para pag-aralan ito bago niya balikan si Marcos tungkol dito. Ayon kay Senator Christopher Bongo, bilang marami naman daw nagawa mabuti sa bansa si Duterte ay dapat lang nasa Pilipinas na ito litisin at hindi sa ibang bansa. Sinuportahan naman din ni Marcos ang mungkahin ni de la Rosa na ipasabina ang 80-page plan Operation Pursuit mula sa PNP na pinaniniwala ang naglalaman ng plano na pag-aresto kay Duterte. Sa kabilang banda, iginiit ni Attorney Alexis Medina na maaring may turing na ilegal ang pag-surrender sa isang Pilipino sa ibang bansa kung hindi ito dadaan sa court proceeding. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Bagong-bago! Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng DriveMax Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal.